Magandang araw po sa ating lahat. Oras natin alas 8:20 na po ng umaga na November 5, 2025. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-usapan natin, mga kamunting tinig, ay yung effort, no? Dahil may nabalitaan tayo na talagang tatlong malalaking mga relihiyon sa bansa ay magsasanib puwersa para ipanawagan ang pagbaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Baka mamaya sabihin na naman ninyo na fake news, okay? Kasi ang kanilang mga relihiyon, nadadamay lamang po ito. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa katarantaduhan at kawalang hiyaan ng mga miyembro na kung saan ay nabilog ang ulo ng mga politiko na may personal interest para pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho. Hindi po pasayaw-sayaw tulad ni Sara Duterte na parang timang. Wala na nga siyang alam, lutang na nga siya, tapos ganyan pa yung kanyang mga ginagawa, yung mapanira, no? Manggulo. Yon. So, mga kamunting tinig, nakikita naman natin, no, yung todo effort nila na pagpapabagsak sa ating mahal na Pangulo ay dinadaan po nila sa parang networking style. No? May mga recruitment, pagkatapos may mga bayaran na mga style. Kahit alam naman nila na ang prinsipyo nila, ang reason nila para pababain ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po valid and at the same time reasonable. They don't even appreciate the booming economy under Marcos administration, economic revival, and at the same time, very commendable economic policy as well as the foreign policy of our president. They don't know how to appreciate it because they became blind, okay, for being a supporters of Duterte's na wala namang ibang ginawa kundi yung magpagulo lang ng ating bansa. Katulad niyan, may isang relihiyon na kung saan hindi daw nakikialam sa affair ng gobyerno. Pero ang mga miyembro, naku, Santissima Trinidad, pumasok na bilang mga congressman, mga senador. Alam niyo naman yan kung ano ang relihiyon na ang ating binabanggit. Kasi you cannot serve within two masters, am I right? Pero itong mga relihiyon ay gusto pang mag-public service daw sa taong bayan, pero ang gobyerno na kanilang pinagsisilbihan, sila lang man din ang sumisira. So yan ay sumpa na matatamasa ng gustong pabagsakin ang Pangulo, sirain ang gobyerno na kung saan ay binuo sa pamamagitan po ng tiwala, no, pagmamahal ng taong bayan. Hindi nila kasi matanggap itong mga destabilizer na to na pumasok na sa mga relihiyon. Actually nga, parang sila nga yung mga nagsisporhead dahil may mga tao sila. Pero kudos, doon po talaga mga kamunting tinig sa kanilang mga miyembro na hindi po talaga nagpatinag sa kanilang mga ministro o sa kanilang mga pastor o sa kanilang mga appointed son dyan o kanilang mga leader in general para sirain ang ating napakagandang gobyerno under Marcos leadership. Now, mga nabuko kasi yung kanilang mga propaganda They invested a lot pagdating po sa troll farm. Kaya yung mga keyboard warrior nila, walang ibang ginawa kundi yung bantayan, yung mga post na mga katulad nito, no, na mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kasi sa amin, voluntaryo to Ang appreciation lang namin o compensation namin dito yung satisfaction and at the same time yung commitment na kahit papano na ipapahayag namin, nakipagpakita namin yung malakas namin na suporta sa presidente. Kasi ako, kung hindi lang magaling si Pangulong Bongbong Marcos, bakit ko siya suportahan?
Kung sa tingin ko na may ginawa silang mali sa bayan, abay hindi ako magiging ganito ka tindi na loyalista. Naintindihan po ninyo? So, sa punto na ito, mga kamunting tinig, kahit pa na pag-isahan, no? Kahit pa pagtutulong-tulungan, kahit ano pang paninira, kahit ano pang paninindak dyan, ano pang intimidation sa ating mahal na Pangulo, abay, bumabalik yun sa kanilang mga iniidolo. Ha? Yung tinatawag nilang weak leader, nako, ano na ngayon? Ha? Naging matapang para harapin ang hamon dyan po sa issue ng West Philippine Sea. Pagdating po sa ekonomiya, inaayos po ng ating mahal na Pangulo, kaya nga po talagang believe ang mga investors. Ewan ko nga ba kung saan po nakuha ng mga kritiko ng Pangulo yung mga statistics nila na hindi po maganda ang ekonomi ng Pilipinas. Yan po ay dahil sa kakapanood nila kay Harry Roque. Okay? Dahil po yan sa kakapanood nila sa mga vlogger na mukhang pera. Okay? Dahil po nakapag-vlog sila, no? Nakapaggamit sila ng kanilang mga gadgets because of money. Now, balik tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba kayo nagtaka? Simula nung maupo siya bilang Pangulo, actually hindi pa siya nakaupo. Presumptive president pa lang siya. Gusto na siyang patalsikin. Sinisira na ng mga anti-Marcos na nasa likod at nagmamando at nagmamanipula sa mga Duterte. Ito namang mga Duterte na ito, parang mango din. Minamanipula din sila ng kanilang mga supporter. So, ginagamit ng mga supporter nila si Rodrigo Duterte, si Sara, ginagamit din ni Sara at saka ni Rodrigo Duterte at ilan pang mga Duterte ang kanilang mga supporter. So, nagagamitan sila. So, pag ganun ang estilo, wala po yan pagmamahal sa bayan. Ang gusto po nila dyan is yung palaguin ang kanilang impluensya, ang kanilang power, para mag-asta silang makapangyarihan. So, hindi mo makikita ang karakter na makatao, makadiyos, makakalikasan, makabayan, at makabansa. So, paano mo masabing makadiyos? Minumura yung Diyos. Paano mo sila masasabing makadiyos? Hindi din naniniwala sa Diyos. Pero pag sa panahon na nakagipitan, tatawagin nila yung Diyos. Ewan ko ba kung anong Diyos ang tinatawag nila. Baka pomelo flavor, guayabano, o kung ano-anong pamandyan. No? No, pagdating naman sa makabansa, paano mo masasabing makabansa sila? Halos ibigay nila yung area ng ating exclusive economic zone sa China. Makabansa ba yan? Makabayan ba yung pinuputang ina mo ang kapwa mo Pilipino? Pinuputang ina mo ang bansa? So, yun. Mga kamunting tinig, si PBBM, he is not only a politician. I always mention it in my channel that PBBM for me is a visionary leader because he has a visionary leadership skills at ina-apply po ng ating mahal na Pangulo yan. Tingnan mo yung mga puna nila sa presidente, masyadong personal, no? Hindi po sila pumupuna ayon po sa pulisiya ng ating gobyerno ngayon, no, na ini-implement both foreign and economics because hindi talaga nila mahahanapan ng butas. Kaya, ang kanila na lang mga tinitira sa Pangulo, personal attributes, false accusations, para makapagbigay sila ng falsehood doon po sa kanilang mga kasamahan, yung mga Duterte diehard supporters. So mga kamunting tinig, kahit ano pang gawin na rally, for example, ng Iglesia ni Cristo, rally ng GIL, rally ng KOJC, wala pa rin pong silang napapala. Lalo lang sila nababaon sa kahihiyan at lalo lang sila
pumapasok sa kontrobersya na ngayon ay hinuhusgahan na sila ng taong bayan. So, sabi ko nga sa inyo, ang bumangga sa mga Marcos, tibag. Hindi pa ninyo nasa isa katuparan ang inyong mga plano, alam na po ng ating mahal na Pangulo yan. Kaya very systematic po yung galaw ng ating presidente. Hindi po siya basta-basta mag-akusa. No? Ang aksyon ng ating Pangulo nakadepende sa thorough assessment. Naintindihan ba ninyo yung assessment? Katulad niyan, ang pamumuno ni PBBM, hindi po siya nag-isip ng mga programa at pulisiya nung siya ay nakaupo pa o nung siya ay nakaupo na. Bago pa lang siya tumakbo, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano po ang mga problema na dapat niyang solusyonan. Hindi dahil sa kanyang sariling kaalaman, kundi sa pagtutulungan ng bawat Pilipino na nagmahal sa bayan. So, sabi ko nga sa inyo, dito sa channel ko, wala tayong mapala sa mga Duterte. Dahil may mga supporters sila na parang nakahiram ng buntot, pakpak at sungay kay Satanas. Kaya yung mga comment nila sa atin ay malademonyo. Ang comment nila sa Pangulo ay hindi makain ng aso because of their what we call this model. They emulate characters of their so-called leaders na iniidolo nila. Hindi nila alam, naging bobo, naging tanga, at naging wala silang kwentang Pilipino. Kasi yung mga sinasabi nila na bumaba na yung ating ekonomiya, sad-sad na yung ekonomiya natin, lugmok na ang ating ekonomiya, maling-mali po yun. No? As a matter of fact, the President acquired billions of investment. Okay? Sa mga investors, both domestic and foreign, na patuloy na naniniwala sa kakayahan ng ating Pangulo na maisakatuparan ang 2023 to 2028 Philippine Development Plan. Because of President Bongbong Marcos' visionary leadership, style, he's not an authoritarian. He always adhere the principles of respecting the rights of every Filipinos. Kahit nga mag-rally sila dyan, okay lang. As long as hindi po kayo nakakapaminsala, hindi po kayo nakakaistorbo, at hindi po kayo nagtatawag na magrebelde ang mga Pilipino, walang problema po yun. Pero kung ginawa nyo yan or gagawin nyo yan, abay, bistado na kayo ng presidente. President know already your leaders. So wag kayong magkumpiyansa, baka yung sinasabi ninyong weak ang magiging dahilan para hindi na makabalik yung inyong mga inahangaang leader na corrupt dahil galit kayo kay PBBM sapagkat ibinunyag niya yung corruption sa gobyerno. Hindi lamang ngayon, kundi nung mga nakaraan pa na mga administration. So maraming salamat sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating Munting Tinig channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.